Magandang araw po mga kasinauna. Andito na po tayo sa Ang Bagong Lipunan series. Ang Bagong Lipunan series po ang ika-4 na serye na perang papel po na umikot sa Pilipinas o inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung kamuka nung Filipino series na sinasabi ko po kanina na o nung nakaraan na sinasabi ko na ang pinagkaiba lang nila halos ay yung tatak sa gitna na ang bagong lipunan na logo. Meron din po itong 6 na denominasyon. Kaya lang, ang pinagkaiba sa 2 piso po ito nagsisimula. Hindi po sa piso. Kasi yung sa Filipino series po, sa piso po siya nagsisimula. Ngayon naman po, ang ABL o ang Bagong Lipunan series, sa 2 piso naman po siya nagsisimula. Silipin po natin itong 2 piso na hawak ko ngayon. Ayan. Ayan. Ayan po ang ABL series o ang Bagong Lipunan series na 2 piso mga kasinauna. Medyo maganda at red cereal yung nasa harapan natin ngayon kasi ang regular po niyan ay ganito po. Ayan, kulay black. Ayan. Pero may mangilan-ngilan po talaga na red serial number. Ayan. Ayan, tulad po nitong 5 dito, red serial, ito rin po. Pero medyo madalang-dalang po yan. Madalang po yung mga ganyan na red cereal. Pero meron din po yan sa mga susunod natin tatalakayin ay yung may overprints. May mga nakatatak dito na iba. Matatalakay po natin yan sa isa-isa. Ito po, mapapansin po natin sa harapang bahagi ng salapi o ng banknote na 2 piso na nga po ang nakalagay. Hindi na po siya piso katulad dun sa Filipino series. Review tayo ng konti dito sa 2 piso na ang bagong lipunan. Ayan, sa bandang ibabaw po, makikita po natin Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Dito naman po sa bandang kaliwa, sa itaas at sa ibaba, ganoon din po sa kanan, may isa rin po nakalagay na logo na 2 piso. Tapos naman po sa larawan naman po o sa portrait, makikita po natin si Dr. Jose Rizal na nakatagilid. Ayan. Dito naman po sa bandang ibaba ng papel, makikita po natin ang prefix at ang serial number niya po. Tapos may nakasulat din po dito sa bandang ibaba na 2 piso. At sa ibaba po nung nakasulat na yun, ang papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Ayan. Sa bandang gitna po, makikita po natin dito sa may logo na portrait, sa may, ayan, sa gitna, may nakasulat po na ang bagong lipunan. Tapos ang pirma po ng Pangulo ng Pilipinas at tagapangasiwa o governor po ng Bangko Sentral. Dito po, ang nakapirma po ay si President Marcos o Ferdinand Marcos Sr. Dito naman po, itong signatory naman po ito si Jaime C. Laya. Yan, siya po ang isa sa mga tenured na governors po ng BSP o Central Bank. Si Jaime C. Laya. Yan, signatory. So, nabanggit na natin yung mga ibang signatory. Meron pang hindi nababanggit yung isa. Mamaya, meron yata tayo dito. Ayan, lalabas na yung sumunod pa na signatory. Dito naman po sa bandang kanan, sa dulo, makikita po ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Ito, hindi ko po alam kung ano tong bulaklak na ito eh. Ano ibig sabihin ng logo na yun? Design lang siguro niyan.
Yan, silipin po natin ang bandang likurang bahagi po ng salapi. Yan, katulad nga po dun sa nauna, ito talakayin na lang po natin dito ulit. Balkonahe po to, yung Aguinaldo Shrine. Pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Balkonahe ng mansyong Aguinaldo. Yun nga po yung Aguinaldo Shrine. Dito po makikita po natin na sa bandang kaliwa ulit, itaas ibaba, ganoon din po sa kanan, itaas ibaba ang logo na 2 piso. Dito rin po mababasa rin po natin sa bandang ibaba ng papel, sa likuran ay ang salitang 2 piso. Uncirculated siya. Yan. Bali nga pala, ito talaga sinadya kong pula yung nandito, 3 pula ang ginawa ko tapos 3 itim kasi para balance, kasi meron pa tayong ibang mga sets na binubuo niyan. Ito yung mga spare sets po natin. Ang bagong lipunan series. Ayan, nasilip nyo na. Nasa 2 piso pa lang tayo pero nasilip na po natin dito pa lang lahat ng kabuuan ng set niya. Yun lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna. Ay! Kulang pa pala ang info. Sorry. Habol ko na nga lang din po pala. Ito pong 2 piso ay meron po siyang 768 million pieces na ginawa. At 1973 nga po pala ipinrint itong ang bagong lipunan series hanggang 1984 po. Hanggang 1985, sorry. Hanggang 1985 po siya ginawa. At meron po siyang 2 batch na ginawa. Yung unang batch po, 3 milyong piraso ang ginawa ng kabuuang serye po. Inabot po ng 3 million mula po 2 pesos hanggang 100 pesos. Pero yung 100 pesos po ang pinakakakaunting bilang talaga sa ginawa sa kanya. At saka po yung 20 pesos. Dito naman po sa ang bagong lipunan series, yung 100 po at saka po yung 20 pesos ang kakaunti. Mas kakaunti po ang 20 pesos. Iasabay ko na lang mamaya kung ilang piraso siya. Basta konti lang ang diferensya nilang dalawa ng 100, pero mas konti po ang 20 pesos sa ang bagong lipunan series. Ang ikalawang batch naman po ay 222 million po ang nailabas na sa kabuuang bilang po, mula pa rin po siya 2 piso hanggang sa 100 piso po. At ito po ay umikot na nagtapos na sa dalawang series na yun na may kabuuan po na 225.2 million lahat. Kasi 222 plus 3 million, 225 million po ang buong kabuuan bilang ng nagawa ng ang bagong lipunan series. Kasama na po dito yung mga tinatawag na star notes o replacement notes at saka po yung mga overprints. Ang star notes po, sila po yung o replacement notes, sila po yung mga pera na ipinalit dun po sa mga nasira o nagka-damage po na may mga limbawa, ito po may prefix, hindi po ba? Nasira po yung mga kadugtong niya na ibang kasunod na bilang, pinapalitan po nila yan ng star notes o replacement notes. Yung asterisk po ang nakalagay doon. At may mga specimen po na ginawa. Yun po ang mga hindi isinama sa bilang. Yung mga parang sample po, specimen, may nakalagay po 000 ang mga number po ng specimen. At yun lamang po, sa kasunod ko na po isasabay ang
ang iba pang mga detalye ng ang bagong lipunan series. Sa bagay, halos pare-pares lang naman po. Nagkaiba lang po sa dami ng inilabas o inimprenta na banknotes. Isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna.